Daluyan ng karunungan, Pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. sandigan ng batang Isabelenyo, edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga! Handa na ba kayo para matuto sa aking aralin Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. sa wika at panitikan? Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinangin. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, Aksyong, Pilipino. Filipino. Magandang araw! Kumusta? Muling sumasayang papawid ang Radyo Eskwela sa Filipino 6. Masaya ako na makakasama ko na naman kayo sa 30 minutong makabuluhang pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Lilibeth Mimbanta Buyo, ang inyong guro sa episode na ito. Handa na ba kayo para sa pag-aaral natin ngayong araw? Kung ganun, ihanda ang sarili para sa bago na namang aralin na tiyak makadadagdag sa inyong kaalaman at hahasa palalo sa inyong kagalingan. Bago tayo mag-umpisa, tiyakin munang tahimik at maayos ang lugar kung saan kayo nakikinig at syempre, bukas ang tenga sa pakikinig. Ito ay upang maunawaan at tumatak sa ating isipan ang ating pag-aaralan ngayong araw. Mga bata, makinig mabuti, maging mapanuri, at maging alerto rin sa pagsagot. Okay! Kung ang lahat ay handang-handa na, ibigay nga ninyo ang inyong pinakamalakas na palakpak. Wow! Ang lakas ng dating. Handang-handa na nga kayo talaga. Ngunit bago natin umpisa ng talakayan ay atin munang balikan ang nakaraang aralin. Mga bata, anong ibig sabihin kapag sinabi kong maputi ang tenga ng mga Ilocano? Galing! Ibig sabihin nito ay kuripot ang mga Ilocano. Totoo nga ba? Dapat lang naman na maging masinop sa pera. Dahil kapag may isinuksok, may madudukot sa oras ng pangangailangan. Sariwang-sariwa pa nga sa inyong isipan ang tungkol sa mga sawikain o idioma na ating pinag-aralan. Ano na nga ba ang sawikain o idioma, mga bata? Tama! Ang sawikain o idioma ay maikling pahayag na may nakatagong kahulugan. Bahagi ito ng kulturang Pilipino sapagkat noon pa man ay ginagamit na ng ating mga ninuno at naisalin naman hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Ang isang kata o sulatin ay gumaganda o mas nagiging kawili-wili kapag ginagamitan ng mga idioma o sawikain. Ngayon, pabilisan nga sa pagsagot sa kung anong ibig sabihin ng mga sawikain ito. Gagamitin ko muna sa pangungusap. Nahulog ang loob ni Elias sa dalagang nakasama niya sa kanyang trabaho. Ano ang ibig sabihin ng sawikaing nahulog ang loob? Tumpak. Natutunan niyang mahalin. Sana magbilang anghel ka na ang COVID-19 ay tuluyan ng mawala at maging maayos na ang kalagayan ng ating bansa. Ano ang ibig sabihin ng magdilang anghel? Galing! Ang ibig sabihin ng magdilang anghel ay magkatotoo. Bakit nga ba tayo gumagamit ng mga idioma o sawikain? Tumpak, ang mga ito ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan at mahalagang malaman natin ang mga kahulugan ng sawikain na ating ginagamit upang maayos na maibigay
o magamit ang mga ito ng tama sa pagbuo ng mga pahayag o anumang sulatin na ating gagawin. Natutuwa naman ako at tandang-tanda nyo pa ang tungkol sa araling ito. Binabati ko kayo. Mga bata, gaano mo ba kakilala ang ating bansa? Correct. Ang Pilipinas ay isang bansang napakayaman sa likas na yaman. Ngunit, sa kasamaang palad, isa rin ito sa may pinakamahabang listahan ng mga hayop at halamang nanganganib mawala dahil sa pagkaubos o pagkasira ng mga kagubatan. Ito ay ayon sa tala ng Department of Environment and Natural Resources o DENR noong taong 2012. May magagawa pa ba tayo upang mapigil ang pagkasira ng kagubatan? Mayroon. Malaki ang magagawa ninyo upang ibalik ang dating berde at mayabong na kalikasan. Sa ating aralin ngayon ay may babasahin tayong kwento tungkol sa pangangalaga sa kalikasan at inaasahan na pagkatapos ng talakayan ay napagsunod-sunod ninyo ang mga pangyayari sa kwento sa tulong ng nakalarawang balangkas at mga pamatnubay na tanong. Sina Bikoy, Baldo, Mirang, May, Justine at Ave ay halos kasing edad nyo. Sila ay mga batang katulad ninyo na aliw mayamang kalikasan. At sa araw na ito ay ating aalamin ang kanilang kwento at ang kanilang saloobin sa nanganganib na pagkawala ng itinuturing nilang paraiso. Buksan ang tenga't isipan at ang kanilang kwento ay iyon ang mapapakinggan. Ang pamagat ng ating kwento ay Nasirang Paraiso. Bakasyon na sa paaralan ng magpipinsang sina Bikoy, Baldo, Mirang, May, Justine at Ave. Maaga silang nagkita-kita sa bahay ng kanilang tiya upang doon magsimula ng kanilang paglalakbay papuntang probinsya. Ito ang unang pagkakataong makararating sila sa bayang sinilangan ng kanilang mga magulang. Sabik na silang makita ang magagandang bagay na ikinukwento ng mga ito sa kanila. Nagdala ba kayo ng damit pampaligo? Tanong ni May. Masarap maligo sa ilog na may malinaw, malinis at malamig na tubig. At pwede pa tayong manghuli ng isda. Naalala ko pa ang kwento sa akin ni Lolo. Maglalatag lang sila ng lambat sa ilog kung gabi at sa umaga ay isang palangganang isda ng kanilang makukuha. Ang dagdag ni Bikoy. Makakakita na rin tayo ng laksa-laksang paniking ganun din ang mga kwago, sabi ni Tito J. Basta ako, masaya na kung makakakita ako ng maraming ibon na kinukwento ni Mama, wika ni Baldo. Mahaba ang biyahe, ngunit hindi sila nainip dahil naaliw silang nagmasid sa magagandang tanawing kanilang nadaraanan. Malalim na ang gabi nang makarating sila sa bahay ng kanilang Tito Chody at nakatulog agad sa pagod. Kinaumagahan, nag-iingay na mga hayop ang gumising sa mahimbing na pagtulog ng magpipinsan. Agad silang bumangon at tumungo sa bakuran kung saan ay nagpapakain ng manok ang kanilang Tito Chody. Tumulong sila sa pagpapakain at kalaunan ay sumama sila sa bukid upang manguha ng mga gulay. Pagkaraan ng 10 minutong masayang paglalakad ay narating na nila ang ilog. Ito po ba ang ilog? Bakit po halos walang tubig? Nasaan na po ang lagaslas ng malinaw, malinis at malamig na tubig sa ibabaw ng malalapad at makikinis na mga bato? Ang sabay-sabay na tanong ng mga bata. Parang alam ko na ang dahilan ng pagkatuyo ng ilog.
ang mapagmasid na si Ave ang bumasag sa katahimikan. Tingnan ninyong mga kabundukan. Kalbo na. Halos wala ng punang nakatayo. Kung mayroon man ay kakaunti at maliliit na lamang. Ayon sa kwento sa atin, iyan ay makapal na kagubatan. Alam ko nang ibig sabihin, Kuya Ave, ang wika ni Baldo. Natatandaan ko ang sinabi sa amin ng guro namin sa agham na magkaugnay ang ilog at ang kagubatan. Paanong magkaugnay ang ilog at kagubatan? Tanong ni Mirang. Kapag makapal ang kagubatan, marami at malinaw ang tubig ng mga ilog. Sagot ni Baldo. Kapag nawala ang kagubatan, ang tubig ulan ay diretso at mabilis na umaagos dala ang lupa sa kanyang dinaraanan, pababa sa mga sapa at ilog. Kung kaya't dumarami ang putik sa ilalim ng mga ito na nagiging sanhi naman ng pagbaba ng tubig at madaling pag-apaw ng mga ilog. Dagdag pa ni Baldo. Ganoon pala yun? Sambit ni Ave. Makikita pa rin po ba namin ang mga kalaw at ang laksa-laksang paniki? Sabay na tanong ni Baldo at Justin. Naku, pasensya na kayo mga pamangkin. Kaunti na lang ang mga paniking makikita nyo rito at wala na rin ang mga kalaw. Dangan kasi ay wala nang malalaking punong titirhan. Kaya siguro lumipat na sila roon sa mas malayo. Sagot ni Tito Chody. Hindi na rin tayo makakapaligo sa talon. Sigurado akong wala na rin iyon. Sayang naman. Ang bulalas ni May. Ano ang gagawin natin dito ngayon? Tahimik na napaisip ang lahat. Mabuti pa ay tumuloy na tayo sa taniman upang makapanguha na tayo ng mga gulay. Habang nasa taniman ay pansamantalang nalibang ang magpipinsan sa pag-aani ng sari-saring mga gulay. Ang kanilang saya ay muling napalitan ng lungkot nang mapadaan silang muli sa tuyong ilog. May panghihinayang nilang binalikan ang mga kwento ng kanilang magulang tungkol sa lugar na ito noon ay isang paraiso. May kailangan tayong gawin pero maibalik ang ganda o para maibalik ang ganda ng lugar na ito. Ang bulalas ni Bikoy. Nakikinig sa usapan ng mga bata si Tito Chody at sa narinig niya ay hindi niya mapigilang makaramdam ng pag-aalala. Kakausapin ko ang aming punong barangay. Ipararating ko sa kanya ang aking mga nalaman mula sa inyo. Pangako niya sa mga pamangkin. Nabuhayan ng loob ang mga bata. Salamat po, Tito Chody. Handa po kaming tumulong sa pagpapaliwanag. Ganoon din po sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga proyekto para rito. Masiglang tugon ng mga bata. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan may mga panauhing dumating sa bahay nila Tito Chody. Nakausap na pala niya ang punong barangay kung kaya't ipinatawag nito ang lahat ng mga kagawad upang magipagpulong sa kanila tungkol sa pagsasaayos ng kanilang nasirang paraiso. Nagustuhan ba ninyo ang kwento? Bakit hindi natupad ang mga inaasam ng magpipinsan sa kanilang pag-uwi sa probinsya? Tama! Ang nasa isip nilang magandang paraiso na madadaanan nila ay wala na dahil sa unti-unting pagkasira nito. Anong mararamdaman mo kung ikaw ay isa sa kanila? Bakit? Pareho tayo ng saloobin. Manghihinayang at malulungkot dahil sa pagkasira ng kalikasan. Bakit kailangan natin ng mga kagubatan? Ano-anong kapakinabangan ang naibibigay nito sa mga tao?
tumpak, maraming buhay, kasama ang sa atin ay nakasalalay sa kagubatan kung kaya't kinakailangan nating makibahagi sa pangangalaga ng ating kalikasan at tumulong upang ang mga kagubatan ay maprotektahan. Sa 58 pahina ng inyong learning activity sheet ay may makikita kayong 5 mga larawan na nagpapakita ng mga mahalagang pangyayari sa kwento. Ayon sa panuto, ayusin ang mga larawan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ngunit bago gawin ang pagsasanay, suriin muna natin ang mga larawan. Ano ang nakikita ninyo sa bawat larawan? Tama! Namimitas ng mga gulay, naglalagay ng mga gamit sa sasakyan, nakikipagpulong ang mga bata sa mga namumuno sa barangay, nagpapakain ng mga lagang hayop, at nag-uusap-usap ang mga bata kasama ang kanilang tiyo Chody. Ngayon, lagyan ito ng bilang 1 hanggang 5 upang maibigay ang tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo upang sagutin ito. Okay! Tingnan natin ngayon kung lubos nyo ngang naintindihan ang kwento at napagsunod-sunod ninyo ng tama ang mga pangyayari. Aling larawan ang dapat mauna? Tama! Ang larawan kung saan ay naglalagay ng mga gamit sa sasakyan ang mga magpipinsan. Bilang paghahanda sa mahaba-haba nilang biyahe. Ano ang sumunod na pangyayari? Aling larawan ang nagpapakita nito? Very good! Ang larawan kung saan ay makikita ang mga bata na nagpapakain ng mga alagang hayop. Ano ang sumunod na pangyayari? Nakuha mo ang tamang sagot. Sumunod dito ay ang larawan na kung saan ang mga bata ay namimitas ng mga gulay sa kabukiran. Pagkatapos nilang mamitas ng mga gulay, ano ang sumunod nilang ginawa? Mahusay ang larawan na kung saan ay makikita ang mga bata na nag-uusap-usap sa kung paano sila makakatulong upang maisaayos ang nasirang kagubatan. Anong larawan ang nagpapakita sa naging solusyon sa kanilang suliranin? Galing! Ito ay ang larawan kung saan ay makikita ang mga namumuno sa barangay na nakikipag-usap sa mga bata sa kung ano ang dapat nilang gawin upang maprotektahan at mapangalagaan ang kagubatan. Sa mga nakakuha ng 4 o 5 puntos, binabati ko kayo. At para naman sa mga nakakuha ng 3 puntos pababa, marami pang pagkakataon upang kayo ay bumawi. Mag-aral ng maigi. Okay! Isa ding paraan upang mapagsunod-sunod ng tamang mga pangyayari sa isang kwento ay ang pagbuo ng balangkas sa pamamagitan ng mga gabay na tanong. Alam mo bang ibig sabihin ng balangkas? Halika, sabay-sabay nating alamin ang ibig sabihin nito para mas lalo mo pang maiintindihan. Okay! Ang balangkas ay binubuo ng mga pangunahing diwa ng talata, kwentong binasa at ang mahalagang detalyeng sumusuporta o lumilinang dito. Ang balangkas ay ang pagkasunod-sunod na din ng kwento. Ngayon, subukan nating isulat ang buod ng kwentong inyong napakinggan at gamiting gabay ang balangkas na ibinigay. Ang mga tauhan, tagpuan, mga mahalagang pangyayari, tunggalian at wakas. Mga bata, sino-sino ang mga tauhan sa kwentong inyong napakinggan? Tama! Ang mga tauhan sa kwentong napakinggan ay sina Bikoy, Baldo, Mirang, May, Justin, Ave, Tiyo Chody at ang mga magulang ng mga bata. Saan naman ang tagpuan? Tumpak sa probinsya
sa mga lolo at lola nila Bikoy. Ano-anong mga mahalagang pangyayari sa kanilang pagdalaw sa probinsya? Tama, nawili sila sa pagpapakain ng mga alagang hayop. Namitas din sila ng mga gulay sa kabukiran at kanilang nakita ang nasisira ng kagubatan. May ginawa ba silang hakbang upang hindi tuluyang masira ito? Very good. Nag-usap-usap sila kasama ang kanilang Tito Chody at napagkaisahang kausapin ang mga namumuno sa lugar at bumuo ng plano upang hindi tuluyang masira ang kanilang mayamang kalikasan. Ipinatawag ng kapitan ang lahat ng mga kagawad upang makipagpulong sa kanila tungkol sa pagsasaayos ng kanilang nasirang paraiso. Mahusay! Nagawa mo ng maayos ang ating mga gawain tungkol sa pagbubuo ng balangkas. Magaling! Magaling! Ang paggawa ng balangkas ay nakatutulong upang mapagsunod-sunod natin ng tama ang mga pangyayari. Naitanim ba sa inyong isipan ang napag-aralan? Mabuti kung ganon. Para maiayos natin ang ayon sa tamang pagkasunod-sunod ang mga pangyayari sa isang kwento, ano ang dapat nating isaalang-alang? Correct ka dyan. Isaalang-alang natin ang pagbuo ng balangkas sa tulong ng mga gabay na tanong. Kinakailangan ding tandaan ang mahalagang detalye habang pinapakinggan ang kwento. Magbasa ng may pangunawa at maging mapanuri sa mga importanteng kaganapan sa kwentong pinapakinggan o binabasa. Sa inyong ipinamalas na aktibong pakikibahagi sa talakayan, alam kong handang-handa na rin kayo sa pagsusulit. Kung kaya't, kunin na ang ballpen at sagutang papel para sa gawain ito. Makinig sa babasahin kong kwento at pagkatapos itong basahin, kunan ninyo ng tamang sagot ang balangkas upang mapagsunod-sunod ng tama ang mga mahahalagang detalye sa kwento. Nasayang na panahon, isinulat ni Jean N. Cristobal at Arnel T. Ariola. Isinilang si Juan sa isang malaking pamilya. Ang kanyang ama isang magsasaka at ang kanyang ina ang tagapagbantay sa maliit nilang tindahan. Matapang at istrikto ang kanilang ama, samantalang ang kanilang ina naman ay konsentidor kung minsan. Isang araw si Juan ay papasok sa paaralan at nadaanan niya ang mga batang naglalaro ng Cara Cruz. Naengganyo si Juan at kanyang itinaya ang kanyang baon sa sugal at sa kasawiang palad ay natalo siya. Sumunod na araw ay muli niyang itinaya ang kanyang baon sa laro at muli siya ay natalo. Sa bawat araw na lumilipas ay lalong nalululong si Juan sa maling laro na siyang nag-udyok sa kanya para mangupit ng pera sa kanilang tindahan. Sa tuwing siya ay nahuhuli ng kanyang ina, ay pinagsasabihan niya ito at pinagtatakpan sa kanyang ama upang si Juan ay hindi maparusahan. Lumipas ang mga araw at nagbibinata na si Juan dahil sa pagkalulong sa sugal ay hindi niya namalayang hindi na rin pala siya makakatapos sa pag-aaral. Ang hindi alam ng kanyang ina na si Juan ay hindi na pala pumapasok sa paaralan. Dumating ang araw ng pagtatapos at inaasahan ng kanyang mga magulang na si Juan ay makaakyat sa entablado upang tanggapin ang kanyang sertipiko. Ngunit, laking gulat nila dahil pangalan ni Juan ay hindi makita dito. Sa sobrang galit ng kanyang ama ay hinampas si Juan ng sinturon nito hanggang sa mga latay ay nagmarka sa likod at mga hita niya. Sa sobrang sakit ay hindi nakatayo si Juan at maraming araw na siya ay naupo ng lamang sa harap ng kanilang tahanan at tinitingnan ng mga dati niyang kamag-aral na naghahanda sa susunod na pasukan. Magsisiman si Juan ay huli na
dahil siya ay naiwan na ng kanyang mga kamag-aral sa mababang paaralan. At sabi niya sa kanyang sarili, "Kung nakinig lamang sana ako sa pangaral ng nanay ko, ay hindi sana mangyayari ang mga bagay na ito sa buhay ko." Ngayon, upang mas maliwanag pa para sa inyo ang gagawin, uulitin ko ang panuto. Kunan ninyo ng tamang sagot ang balangkas upang mapagsunod-sunod ng tama ang mga mahalagang detalye sa kwento. Una, ang mga tauhan. Pangalawa ay ang tagpuan. Pangatlo ay ang mahalagang pangyayari. Pang-apat ay ang tunggalian. At panghuli, wakas ng kwento. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang sagutin ito. Ayan, tapos na kayo sa pagsusulit. Atin na itong iwawasto. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan sa kwento ay si Juan, kanyang kaibigan, at ang kanyang mga magulang. Saan naganap ang kwento? Correct! Sa pamayanan nila Juan. Ano-ano ang mahalagang detalye? Magaling! Si Juan ay isinilang sa isang malaking pamilya. Istrikto ang ama samantalang ang ina ay isang konsentidor. Ano ang ibig o ano ang naging suliranin? Naaya siyang tumayo sa sugal at dito na nag-umpis ang pagkalulong niya sa mga ipinagbabawal na laro na humantong sa hindi niya pagpasok sa paaralan. Nagalit ang ama at pinahinto siya sa pag-aaral. Ano ang naging wakas ng kwento? Tama, nagsisiman siya sa kanyang ginawa ay huli na ang lahat dahil napag-iwanan na siya ng kanyang mga kaklase. Nakuha niyo ba ang tamang sagot sa bawat bahagi ng balangkas? Pumalakpak ang nakakuha ng 4 at 5. Ang aking pagsaludo sa kagalingan ninyo. At sa mga hindi pinalad, hinihikayat ko kayong balikan ang aralin at muling pag-aralan ito. Okay! Inaasahan ko ang inyong pakikibahagi at muling pagtutok sa susunod nating pagsasayang papawid. Sa ngalan ng RPI Production Team ng SDO Isabela, ako ang inyong guro sa radyo, Lilibeth Mimbantabuyo, na nagsasabing ang batang huwarang sa kasipagan ipinagmamalaki ng magulang. Hanggang sa muli. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela.